Hello mga idol! Bago tayo magpatuloy sa kwento ni Yuseong ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo Idol Edmar Carrascal, shoutout po sa iyo Idol Rems Pag-ala, shoutout po sa iyo Idol Jason Del Lova at pati kay Miss Jennifer Besana Yobet ng Rojas City Capiz, shoutout po sa iyo Idol Mark Lumantad ng Jose Dalman Zamboanga del Norte, shoutout po sa iyo Idol Prince Princess, shoutout po sa iyo Idol Ruben Labanon, shoutout po sa iyo Idol Jerome Estrada ng Saudi, shoutout po sa iyo Idol Aurora Francisco pati sa asawa mo na si Mark Louis Francisco, shoutout po sa iyo Idol EJ James Orlando, shoutout po sa iyo Idol Ejeki Pastrano, shoutout po sa iyo Idol Limjo Nalulod ng El Nido Palawan, shoutout po sa iyo Idol Ruben Mantalaba, shoutout po sa iyo Idol Babe Lai Blanco pati na rin sa mahal mong asawa na si Jocelyn, shoutout po sa iyo Idol Dexon Vergara, shoutout po sa iyo Idol Ken Santa Ana ng Katbalogan Samar, shoutout po sa iyo Idol Harold at sa pinsan mo na si Rachel Santiago ng Culas Hermosa Bataan, shoutout po sa iyo Idol Reggie Mompil at sa pinsan mo na si Jojo Colin, shoutout po sa iyo Idol Kuwent Xander Onabia, shoutout po sa iyo Idol Monsing Medid at sa kaibigan mo na si Jadid Adeline, shoutout po sa iyo Idol J.A. Broda, at shoutout po sa iyo Idol Christian Ray Ancojes pati na rin sa kaibigan mo na si Boy Pauk. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga idol. Sa pagpapatuloy, ginamit ni Bong Deala ang talisman, sinabi niya kay Yuseong gamit ang telepathy na walang kahinaan ng isang Arachna, nagulat naman si Yuseong nang malaman ito, tinanong niya kung bakit walang kahinaan ito, hindi ba kayang talunin ito ng kahit sino at paano naman nangyari iyon, tinanong ni Yuseong kung gagana ba dito ang apoy, pwede niyang magamit ang malapit na volcano para mapalakas niya pa ang bago niyang kapangyarihan ng apoy, sinabi naman ni Bong Deala na hindi gagana ito, makakaramdam man ng konting sakit ang Arachna pero hindi mamatay ito gamit ang apoy, isa itong halimaw na kahit na ang isang absolute emperor ay hindi nagawang talunin ito at ang ginawa lang nito ay ang ikulong ito sa malayo, sa isip-isip ni Yuseong na tama nga si Bong Deala sapagkat nagawa pere ng halimaw na ito ang mabuhay hanggang ngayon. Tinanong naman ni Yuseong kung gagamitan nila ito ng yelo para patigasin ito, ayon naman kay Bong Deala na kung may isang master ba si Yuseong na kilala para magawa iyon, sa isip-isip ni Yuseong na baka si Ryohei Cho pagkalipas pa ng 30 taon ay magawa ito, nakangiti na sinabi ni Yuseong na paano kung siya mismo ay kaya niyang gawin ito. Ayon naman kay Bong Deala na hindi rin gagana ang yelo dito sapagkat hindi basta-basta ma-freeze ang isang poison ng ganun lang kadali at saka ang halimaw na iyan ay nabuhay na ng matagal kung saan ang buong katawan ng Arachna ay puno na ng lason panglaban nito sa lamig. Tinanong naman ni Yuseong kung lason naman ang gagamitin niya dito at mas malakas na lason pa kaysa sa meron ng halimaw na ito, namamangha na lang si Bong Deala na may isang lason pala na dala si Yuseong na mas malakas pa kaysa sa lason ng Arachna. Napangiti naman si Yuseong at sinabi nito na tama nga siya na isang lason ng magandang paraan para matalo ito, subalit sinabi ni Bong Deala na gagawin lang itong pagkain ng halimaw ang anuman na lason na gagamitin laban dito, ang kahit kakaunting patak ng lason ng halimaw na ito ay mas malakas kaysa sa anuman na lason na meron si Yuseong. Naiinis naman na sinabi ni Yuseong na kung inaasar ba siya ni Bong Deala, subalit sinabi ni Bong Deala na may isa pang paraan para matalo ito, napatahimik naman saglit si Yuseong nang marining ito, at agaran niyang sinabi na sigurado siyang niloloko na naman siya nito. Ayon naman kay Bong Deala na wala pa nga siyang sinasabi kung anong paraan ito, sinabi naman ni Yuseong na puro walang kwenta naman ang sasabihin ni Bong Deala at lolokohin lang naman siya nito tulad ng kanina pa, nakangiti naman na sinabi ni Bong Deala na hindi siya nagbibiro patungkol dito, naiinis naman na sinabi ni Yuseong na kung ganoon ay sabihin na ito sa kanya, sinabi naman ni Bong Deala na hindi niya man alam kung ilang Arachna ang meron dito sa mundo ngunit, may isang Arachna noon sa lugar ng Namman kung saan nanggaling si Bong Deala 1,200 taon na ang nakalipas. Ito ay isang kwento mula sa isang mahabang panahon na ang nakakalipas.
Isang solong Arachna, tinawag nila itong laso na emperador, at dinala nito ang mga naninirahan sa Namman sa bingit ng pagkalipol, 10,000 tao ang napatay, at ang lupaing nahawakan nito ay naging hindi matirahan sa loob ng maraming taon. Ito ay isang literal na paglalakad na sakuna, pero isang araw, itong walking force of death ay biglang nawala sa Namman. Hindi nagtagal, ginamit ng mga taong naiwan ang mga guho na naiwan ng Arachna upang magtayo ng isang palasyo, or at least ganyan ang takbo ng kwento. Nadidismaya na sinabi ni Yuseong na sabihin na nito ang pinapanto nito at huwag nang magpaligoy-ligoy pa. Paano nila mapapatay ang halimaw na ito? Bakit pa nito pinatatagal samantalang wala na silang oras na natitira? Nakangiti na sinabi ni Bong De-Allen na naiintindihan na niya. Ayon naman kay Yuseong na kung ganoon ay paano nila mapapatay ang halimaw na ito, lalo na ang isang espesyal na halimaw na ito na nagawang mabuhay ng napakatagal na panahon. Ayon naman kay Bong De-Allen na bakit niya naman papatayin ito, naiinis naman na sinabi ni Yuseong na kung anong klaseng tanong ito, napakaraming rason para patayin ang halimaw na ito tapos tatanungin pa siya kung bakit kailangan patayin ito. Nakangiti na sinabi ni Bong De-Allen na wag niya patayin ito, nadidismaya na lang na napapatanong si Yuseong kung bakit naman. Ayon naman kay Bong De-Allen na kailangan ni Yuseong na wag papatayin ito, sa isip-isip ni Yuseong na kaya hindi nila kayang patayin ito, mas hindi dapat pala patayin ang halimaw na ito. Hindi na lang niya maintindihan ang mga pinagsasabi ni Bong De-Allen. Gayunpaman ay parang hindi naman nagbibiro ito base sa pananalita nito. Ang Pudeji na kilala niya ay palaging isang dalubhasa sa pagbabalik tanaw bukod pa sa pagtangkilik sa paglalaro ng salita. Tinanong ni Yuseong kung ano ang mga punto ng mga paliwanag nito kanina lang. Ayon naman kay Bong De-Allen na ang punto doon ay kahit na kayang patayin ito ni Yuseong ay hindi niya dapat patayin ito. May kasabihan nga na ang kasaysayan ay isang guro, at ito ay may posibilidad na maulit ang sarili nito. Sa isip-isip ni Yuseong na paanong naging guro, hanggang sa mapagtanto na niya ang ibig sabihin ni Bong De-Allen. Napapatahimik na lang si Yuseong nang mapagtanto ang malakihang pinaplano ni Bong De-Allen para sa halimaw. Patuloy naman na pinapaliwanag ni Bong De-Allen ang plano niya. Tinanong ni Ryohei-cho kung nakakuha na ba si Yuseong ng paraan para matalo ang halimaw. Ayon naman kay Yuseong na may nakuha na siyang paraan, kaya lang, napatanong naman si Ryohei-cho kung ano iyon. Pinagpapawisan na napalingon si Yuseong, at tinuro nito ang halimaw, habang sinasabi kay Ryohei-cho na kailangan nilang dalan ng halimaw na ito sa kalaban nilang mananakop ng mga Japanese. Hindi naman makuha ni Ryohei-cho ang gustong sabihin ni Yuseong, hanggang sa mapagtanto na niya ito, kaya napapasigaw na lang siya ng malakas na kung ilalabas ba talaga nila ang halimaw na ito. Narinig naman ng halimaw ang sigaw ni Ryohei-cho kaya napalingon ito sa tinataguan nila Yuseong. Agara naman itong sumusugod papunta kala Yuseong habang ang ating bida ay nagagalit kay Ryohei-cho sa ginawang pagsigaw ng malakas nito sapagkat nalaman na ng halimaw kung nasaan sila nagtatago. Malakas na umatake ang halimaw habang sinasabi ni Ryohei-cho na ang dahilan ng pagsigaw niya ay sa mga walang kabuluhan na mga pinagsasabi ni Yuseong. Ayon pa kay Ryohei-cho na maraming mga tao ang mamatay kapag hinayaan nilang makalabas dito ang halimaw na ito at magwala sa Zhejiang. Naiinis naman si Yuseong habang naririnig ang mga sinasabi ni Ryohei-cho. Habang nakahawak sa puso nito ay alam niya na tama naman si Ryohei-cho na maraming mamatay sa kamay ng halimaw na ito pag nagkataon. Sabihin na nating pinakawalan nila ang halimaw na iyon para talunin ang kalaban. Kung yun ba talaga dapat ang tamang gawin sa sitwasyong ito, baka magkaroon ng maramihang casualties tulad ng mga nangyari noon sa dati niyang buhay. Pakiramdam niya na ang mga dugo niya ay sisabog habang iniisip ito. Marahil ito ay dahil ito ay labag sa kanyang kalikasan, pati na rin sa kanyang mga paniniwala at kilos. Tulad ng sinabi ni Bong De-Allen na ang kasaysayan ay isang guro, at ito ay may posibilidad na maulit ang sarili nito, ngunit kung hahayaan niya lang ito, gagawin ng mga mananakop ang Zhejiang na isang larangan ng digmaan at maraming tao ang mawawalan ng buhay. Sa kabilang banda, ang isang solong Arachna ay sapat na upang pumatay ng 10,000 tao. Kung maaari nilang idirekta ang Arachna na ito sa mga mananakop lamang, magiging ligtas ang Zhejiang. Iyon ang iminumungkahi ni Bong De-Allen. Ang pagkakaroon ng isang halimaw na tulad nito sa kanilang panig ay magiging isang biyaya sa kanilang mga puwersa.
ito ay magiging kakilakilabot na epektibo, ngunit ito ay hindi isang mapagkakatiwalaang kaalyado at ang mga resulta ay maaaring mapangwasak. Malaki ang posibilidad na mapahamak ang Zhejiang, katulad ng nangyari sa Namman dati. Sigurado din siya na alam na ni Bong Deola ang lahat ng ito, malamang ay may plano siya na patayin o aisil ang Arachna pagkatapos nilang gamitin ito. Siya ay isang taong nakakaalam ng mga bagay na hindi niya kailanman inaasahan, ngunit gamit ang isang nakamamatay na halimaw na maaaring mapatunayang mapanira upang harapin ang mga puwersa ng kalaban. Ang suhestyon na iyon kasama ng kanyang ekspresyon, ito ang unang beses na nakaramdam siya ng panginginig habang nakikipag-ugnayan siya kay Bong Deola. Sinabi ni Bong Deola na ang mga mananakop na patungo sa Hangzhou ay nasa 10,000, kasama rin sa mga ito si Mamoru Miyamoto. Sinabi naman ni Yu Seong na 10,000 mga kalaban at isang malakas na mandirigma na hindi nila kayang talunin noon. Kung sinasabi ba nito na ito na lang ang natitirang paraan para manalo sila, napansin ni Yu Seong na nanginginig ang mga boses ni Bong Deola at ngayon lang niya narinig na nagkakaganito ito. Sinabi ni Bong Deola na ang kulang na pieces sa chess na sinira ni Mamoru Miyamoto na papalit para makalaban sila sa mananakop ay ang halimaw na ito. Kailangan nila lumaban sa apoy laban sa apoy at lason laban sa lason para manalo sa digmaan na ito, kaya kailangan ni Yu Seong patigasin ang puso niya kahit na alam niyang mahirap ito. Makikita natin na patuloy na umaatake ang halimaw na Arachna. Sinabi ni Ryohei Cho na may paraan para magawa nila ang pinaplano ni Yu Seong. Natigilan naman si Yu Seong nang marinig ito, kaya habang tumatakbo ang tatlo ay tinanong niya ulit si Ryohei Cho kung ano ang sinabi nito. Sinabi ni Ryohei Cho na may paraan para ang halimaw na ito ay ang atakihin lamang ay ang mga kalaban na mananakop. Nagulat naman si Yu Seong nang marinig ito. Sinabi ni Ryohei Cho na ang libro na iniwan ng kanilang ninuno na nakuha niya kanina. Sa tingin niya na ang libro na ito ay nilaan talaga para ibigay sa kanya at sa tingin din niya na ito ay ang astral projection. Napapatanong naman si Yu Seong kung ano ang astral projection na ito. Ayon naman kay Ryohei Cho na ang kakayahan na ito ay nagbibigay sa isang tao na makalabas sa katawan niya ang kanyang kaluluwa. Pagkatapos gawin yon, maaari nilang bantayan ang mga kaaway mula sa himpapawid, o kahit direktang kontrolin ang katawan ng kalaban nila. Nagulat si Yu Seong nang marinig na pwedeng kontrolin ang sinaniban nito. Ngayon ay napagtanto na niya kung paano nakatakas ang mag-asawang Baekru Moyong at Ryohei Cho sa lugar na ito sa nakaraang buhay niya. Kinontrol nito ang katawan ng halimaw na ito at umalis silang dalawa sa lugar na ito. Ngunit paano naman nabasa ni Ryohei Cho ang libro na ito kung ngayon nga ay wala itong kakayahan na mabasa ang libro? Siguro ay makapangyarihan si Ryohei Cho sa dati niyang buhay ngunit wala naman itong sapat na ki para mabasa ang libro. Ang mga katanungan sa utak niya na hindi pa masagot-sagot ay mas lalong nagiging komplikado salamat sa 5 traidor na 5 monkey na mga ito. Ito ay nagpapatunay na ang nakababatang bersyon ng Ryohei Cho ay nagawa rin mahanap at basahin ang libro dito. Sinabi ni Ryohei Cho na kung naalala pa ba ni Yu Seong ang kinuwento niya na ang ice arts nila ay nagpapawala sa kanila ng emosyon. Ang astral projection ay isang sinaunang kasanayan na itinayo noong Northern Glacial Palace, at kung saan nagsimula ang kanilang ice arts. Noon, may isang insidente kung saan ang tatay ng kaluluwa ng kanilang 5th generation na ninuno ay nabigong bumalik sa kanyang katawan sa tamang oras at nawala sa sarili. Nagawa niyang ibalik ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan, ngunit hindi na siya nakakaramdam ng anumang emosyon pagkatapos at siya ay naging isang malamig na tao. Walang awang pinatay niya ang kanyang mga kapitbahay at pinatay pa ang sarili niyang asawa. Ang kanyang ninuno ay nagawa din gamitin ang astral projection at nagawa niyang pigilan ang kanyang sariling ama, subalit pagkatapos noon ay mag-isa na lang siyang nabuhay. Mula sa araw na iyon, inilaan ng kanilang ninuno ang kanyang oras sa pag-aaral ng astral projection at paglista ng lahat ng mga kapintasan nito. Sa mga panahong ito din niya nakilala ang kanilang 5th generation lola at pinakasalan ito, at pagkatapos noon ay pumunta ang dalawa sa Dongto. Sa tingin niya na ang dahilan kung bakit tinagon ng kanilang ninuno ang kanilang ice arts ay dahil sa nangyari sa kanyang sariling ama. Pagkatapos noon ay hindi na ito gumamit pa ng kahit anong ice arts
arts o kaya ang astral projection simula noon, sinigurado din niya na maipapasa ang kwento na ito sa mga susunod pang mga henerasyon para hindi na mangyari pa ang pagkakamaling iyon. Ngunit isipin na ang aklat na naglalaman ng astral projection ay nakatago dito sa buong oras na ito, siguro natuto siya sa inapo ng Absolute Emperor na pinakasalan niya at naisip niyang mas mabuting ilibing kasama nito. Ang problema lang ay kahit na nasa kanya ang libro na ito ay hindi naman siya sigurado kung magagamit niya ito. Para sa kanya ay isa lamang itong walang laman na libro, sinabi naman ni Yuseong na ipahiram ito sa kanya. Nagtataka naman si Ryohei-cho kung bakit, ayon naman kay Yuseong na kaya niyang basahin ang mga ganyang klaseng libro. Nagulat naman si Ryohei-cho nang malaman ito, kaya agaran niyang binigay ang libro, na nagawa naman na ni Yuseong na mahawakan ito. Biglang lumabas ang notification na nadiskubre niya ang astral projection, ang pangatlong legacy ng Four Demons of Outlands. Lumabas din ang notification na natapos na niya ang misyon at matatanggap na niya ang reward. Ngayon ay natutunan na niya ang martial art na Art of Frost. May level 1 Art of Frost na din si Yuseong. Habang mabilis na binabasa ang laman ng libro ay sa isip-isip ni Yuseong na isa din pala itong legacy ng Four Demons of the Outlands, subalit wala na siyang oras para mag-alala pa sa mga detalye patungkol dito. Makikita natin na mabilis ni Yuseong binabasa ang libro. Sinabi ni Ryohei-cho na kung ano ang ginagawa ni Yuseong kung binabasa niya man lang ba ang laman nito. Nakangiti na sinabi ni Yuseong na binabasa niya ito. Naiinis naman na sinabi ni Ryohei-cho na imposibleng binabasa nito ang libro sa ginagawa nito. Kahit na sabihin nila na may laman ang libro na ito, paano naman mauunawaan ni Yuseong ang nakasulat dito sa ginagawa nitong mabilis na pagbubuklat lang ng kada pahina ng libro? Binabalaan din niya na masyadong delikado ang teknik na ito kaya dapat ay seryosohin ni Yuseong ito. Naiinis naman na sinabi ni Yuseong na sino naman nagsabi na binubuklat niya lang ang libro ng mabilis at hindi ito binabasa. Biglang huminto si Yuseong sa pagtakbo. At habang naghahanda gawin ang teknik ay sinasabi niya kay Ryohei-cho na ito na lang ang magandang paraan para makumbinsi niya ito na nabasa niya ang libro. Nag-aalala naman na sinabi ni Ryohei-cho na tulad ng sinabi niya na delikado ang teknik na ito, kapag ginamit ito ni Yuseong nang hindi iniintindi ang libro na ito ay pwede siyang mapahamak. Makikita natin na kinukumpas na ni Yuseong ang kanyang mga kamay habang ang halimaw na Arachna ay papasugod na sa kanya at handa ng patayin si Yuseong. Ang ating bida naman ay hindi nababahala sa pagdating ng halimaw habang si Ryohei-cho naman ay napapasigaw na lang ng pangalan ni Yuseong. Sinabi din ito na alalahanin din ni Yuseong ang time limit na meron lang ito para bumalik sa katawan niya. Nakangiti naman na sinabi ni Yuseong na ilan beses niya ba dapat sabihin na nabasa na niya ang buong libro kaya alam na niya ang patungkol sa teknik na ito. Makikita natin na nagkakaroon na ng liwanag pati sa mga mata ni Yuseong habang ang halimaw ay malapit na si Yuseong makagat nito hanggang sa tuluyan na ni Yuseong ginamit ang astral projection. Sa kabilang banda sa Hangzhou, the holy city of Zhejiang, isang lugar na napakapayapa na nilikha ng mga tao ang kasabihan sa langit, may langit sa lupa, may Hangzhou at Suzhou, isang lungsod na kilala sa mga manunulat at artista nito, Silk at Longjing Tea na isa ring pangunahing ruta ng kalakalan patungo sa South Sea, sa direksyon ng Cheonggo ay ang Seaway ni Shandong, at sa direksyon ng Nanyo ay ang mga kalsada ng Yunnan. Sa mga pangangalakal na ginagawa ngayon sa pamamagitan ng Cheonggo, hindi na kailangan pang dumaan sa rutang dagat ng Zhejiang, at dahil sa aktibong pakikipagkalakalan sa Shandong at Yunnan, natural na mula sa isang malaking hukbo na magtipon upang ipagtanggol sila sa kasamaang palad para sa mapayapang lugar ng Hangzhou. Hindi ito nakitang kasing halaga ng ibang mga lugar na ito at hindi pinansin ng militar, at bagamat isang makapangyarihang tao si Admiral Sangay Song, dahil ang tanging trabaho niya ay labanan ng maliliit na grupo ng mga pirata ay binigyan siya ng mas maliit na puwersa lamang. Para sa kanya ay itinapon siya ng di pinapahalatang tinatapon siya sa malayo. Sa kabila ng pagiging up-and-coming star sa Royal Court, wala siyang kapangyarihan o impluwensya para harapin ang puot na nagmula sa lahat ng panig. Bago pa man siya makagawa ng anuman, ginawa ng oposisyon ang lahat ng kanilang makakaya para ipadala siya sa malayo. Napagtanto din ito ni Admiral Sangay Song. Alam niya na ang pagiging admiral ng Southern Army ay hindi masyadong kaakit-akit,
Ngunit naisip niya na pagkatapos ng ilang taon ng pagtatanggol sa Zhejiang, baka papayagan na din siyang bumalik sa Royal Court. Gayunpaman, sa sandaling siya ay naging admiral, sinalubong siya ng isang hindi pangkaraniwang pagsalakay. Ito ay isang malawakang pagsalakay sa halip ng mga pirata lamang, mga kanal at kalsada na nakaunat sa lahat ng direksyon tulad ng sapot ng gagamba, at mga banal na lungsod na binuo sa pamamagitan ng matabang kapatagan, seda, alkohol, at tsaa. Kung bumagsak ang Hangzhou at makuha ang natitirang bahagi ng Zhejiang, ang mga mananalakay ay magkakaroon ng sapat na supply, mga ruta ng dagat, mga outpost ng pag-atake, at mahuhusay na istruktura ng depensa na kanilang magagamit. Kung matatalo ang Southern Army dito, maaari itong humantong sa isang hindi maiisip na krisis sa bansa, ngunit si Admiral Song at ang Southern Army ay walang maraming pagpipilian, wala silang tunay na paraan ng pakikitungo sa malalakas, mahusay na sinanay ng mga sundalong Hapon dahil karamihan sa kanilang mga puwersa ay karamihan ay mga conscripted na magsasaka at ilang elite na sundalo, ang tanging maasahan lang nila ay ang Merm Alliance. Sinabi ni Commander na ang silangang bahagi ng daungan ay bumagsak na. Sa bilis na ito, mawawala sa kanila ang silangang pader. Tinanong naman ni Admiral Song kung inilikas na ba nila ang lahat ng mamamayan sa labas ng mga pader ng kastilyo. Ayon naman kay Commander na nagawa na nila ito ay matagumpay na din nila na nakuha ang mga pagkain at supply sa loob ng kastilyo. Ayon sa kanilang mensahero, isang maliit na grupo ng mga elite na troops ang sumalakay sa daungan, at ang isa pang unit ay sumisira sa mga pader sa silangan. Sinabi naman ni Admiral Song na umpisahan na nila ang pag-counter-attack sa kalaban. Ang unang nilang gawin ay ang ilagay ang Team 6 sa daungan at sa pader ng palasyo para magbantay. Sa kabilang banda ay makikita natin si Gokwan na mabilis na sumusugod hanggang sa mahawakan nito ang ulo ng dalawang mananakop. Ayon naman sa isang mananakop na palibutan si Gokwan ng lahat, napansin naman ni Gokwan sa likod niya na naghahanda na din ang mga namamana para atakihin siya, hanggang sa pinakawalan na ng mga ito ang mga pana. Makikita natin na sabay-sabay na papalapit kay Gokwan ang mga arrow. Subalit nasira lamang ang mga ito nang tumama na sa katawan ni Gokwan. Sinabi ni Gokwan na ang mga makasalanan na ito na napupunta sa maling landas ay kailangan ng mawala, hanggang sa winasak na ni Gokwan ang mga ulo ng mananakop na hawak niya. Natatakot naman na sinabi ng isang mananakop na isang halimaw si Gokwan, kaya mabilis na sinasabihan niya na tawagin ang mga mananakop na gumagamit ng baril. Subalit bago pa man makaalis ang inuutusan nito ay may isang bagay na tumama dito, at ang taong umatake pala dito ay walang iba kundi si Jong Myung. Makikita din natin na isa-isa ni Jong Myung pinapabagsak ang mga mananakop. Ayon sa isang mananakop na may isa pa palang kalaban at ayon naman sa isa itong higanti, naghahanda naman si Jong Myung ng isang malakasan na atake, at ginamit niya ang Blossoming Palm kung saan ay sabay-sabay na tinamaan ang mga mananakop na malapit sa kanya dahil sa malakas ng pag-atake nito. Samantalang makikita natin si Kupal na Taegijong na naghahanda na din para umatake. Mabilis na pinapabagsak nito ang mga dinadaanan ng teknik niyang Golden Flight. Isa-isa na lang bumabagsak ang mga nadadaanan nito. Mayabang na sinasabi ng Kupal na Taegijong na masyado pang mababagal ang mga kalaban. Sinabi ng isang mananakop na hindi dapat sila mamatay sa kamay ng mga mahihinang kabataan na ito, kaya inuutusan niya ang lahat na lumaban at sabay-sabay na umatake sa mga Little Demon. Subalit nagulat naman ang mga ito nang makita nilang may nangyayaring gulo sa tore nila, kaya napapatanong na lang ang namumuno sa mga mananakop kung ano ang nangyayari. Ayon naman sa isang mananakop na ang isa sa mga Little Demons ay nakapasok sa loob ng tore. Ayon naman sa isa na paano naman ito nangyari, sinabi naman ng isa na masyadong mabilis ang Little Demons na ito. Makikita natin si Chorang Yung na nasa taas ng tore, habang nakatingin sa nangyayari sa baba, ay sinabi ni Chorang Yung na masyadong maraming mahihinang insekto ang nandirito. Habang pinagmamasdan ang lugar,
ay napagtanto ni Chorang yung nawala ang mga ito na maraming armas na pan-akop at ang mga dala ng mga ito ay mga Nasus Iron na, iniisip na lang niya na kung ang mga pinadala ba dito na puwersa na mananakop ay ang mga mahihina lamang, kahit na ang mga kasuotan ng mga ito ay hindi regular na sinusuot ng mga sundalo, nakita naman ni Chorang yung ang isa ibon na lumilipad papunta sa direksyon niya, napansin niya na isang asul na lawin ito, habang tuluyan ng lumapag sa kamay niya ang lawin ay sa isip-isip ni Chorang yung na masyadong mahalaga ang lawin na ito para gamitin lamang. Kinuha na ni Chorang yung ang papel na nakalagay dito, habang binabasa ang liham ay napagtanto niyang galing kay Admiral Song ito, kaya ngayon ay alam na niya kung ano ang sunod nilang gagawin. Kaya agaran na si Chorang yung bumaba galing sa tore, ayon naman sa isang mananakop na tumalon pababa ang Little Demon, gumamit ng telepathy si Chorang yung at sinasabihan ng ka-Team 6 niya na iiwan na nila ang lugar na ito sa mga puwersa ng Royal Palace at pupunta na sila sa daungan ng Hangzhou. Nakangiti na sinabi ni Gukwan na sakto ang sinabi ni Chorang yung sapagkat na Bob Oring na siya makipaglaro sa mga mahihinang mananakop na nandirito. Napapangiti na rin si Kupal na Taegijong nang marinig ito samantalang si Jong Myung ay seryoso lang na nakikinig, subalit biglang sumugod ang isang mananakop at sinasabihan si Chorang yung na kung saan-saan ito tumitingin. Gayunpaman ay hindi magawa ng mananakop na ito na mapadikit ang sandata niya kay Chorang yung nalabis naman na pinagtataka ng mga nakakakitang mananakop, naiinis na sinabi ng mananakop na isa na kung ano ang ginagawa ng mga ito bakit mga nakatayo lamang sila. Sinabi ng mananakop na ang espada niya ay ayaw nang gumalaw, bigla naman sumugod ang isa at sinabi nito na siya na ang bahala umatake, subalit tulad ng nangyari sa isa ay tumigil din ang sandata nito at hindi nakakalapit kay Chorang yung, nagtataka na lang ang mananakop kung bakit hindi na niya mag-alaw ang sandata niya, naiinis ito na pinapahinto si Chorang sa paglalakad paalis, hanggang sa ang mga sandata ng mga ito ay gumalaw na, at ang mga ito ay nagsaksakan na sa isa't isa. Nagtataka na lang ang mananakop kung ano ang nangyayari. Sinabi naman ng isang mananakop na ang sandata niya ay kusang gumalaw, hanggang sa nabitawan na ng dalawa ang sandata nito. Makikita natin na tuluyan nang namatay ang mga ito. Seryosong sinabi ni Chorang yung nawala na siyang oras para sa mga mahihinang mga insekto na tulad ng mga ito. Sa kabilang banda ay makikita natin ang asul na lawin na bumabalik na papunta kay Admiral Song. Sinabi ni Commander na ang 18 sa mga team na pinadala para putulin ang supply ng mga mananakop, ang 5 sa mga ito ay hindi na nila magawang mock contact. Hindi naman makapaniwala si Admiral Song nang malaman na may 5 team na ang hindi na nakukontak. Tinanong niya din kung may natanggap na ba ito na balita patungkol kay Yuseong Dan. Ayon naman kay Commander na wala pa silang natatanggap galing dito, at tila ginagamit ng mga mananakop ang Dongto at ang kabilang panig ng port ng Hangzhou bilang mga outpost. Hawak din ng mga ito ang mga mamamayan na hindi nakatakas bilang mga hostage. Ayon naman kay Admiral Song na tila hindi nila dapat asahan ng anumang uri ng kabaitan mula sa mga mananakop na ito. Sinabi naman ni Commander na siya dapat ang sisihin sa hindi matagumpay na pagpapalikas sa mga mamamayan. Ayon naman kay Admiral Song na wag dito sisihin ang sarili niya, masyado lang silang mabilis para makapag-react sila sa tamang oras. Ngayon alam na nila kung bakit napagdesisyonan ng mga mananakop na mag-focus muna sa pagkuha ng daungan. Inaasahan nila ang isang pangmatagalang digmaan, at plano nilang gamitin ang dagat at mga ilog malapit sa Hangzhou bilang mga ruta ng supply. Ito ang higit na dahilan kung bakit kailangan nilang panatilihin ang daungan na makuha nila. Tinanong ni Commander na kung magiging okay lang ba ang Team 6 sa pagpunta sa daungan. Ayon naman kay Admiral Song na kung magpapakita si Mamoru Miyamoto doon ay magiging mahirap ito para sa Team 6. Ngunit ang daungan ay kritikal na daanan ng supply. Kapag natalo sila sa pagkuha doon ay sila mismo ang mauubusan ng supply. Sinabi ni Commander na siya na ang mamumuno na pumunta sa daungan ngayon na mismo kaya bigyan sana siya ng pahintulot na gawin ito. Napaisip naman si Admiral Song dito, hanggang sa sinabi nitong bibigyan niya ng 2,000 sundalo si Commander at isama nito ang Team 18 ng Merem Alliance. Nagulat naman si Commander nang marinig ito at kung ang team ni Jium Namgang ba ang tinutukoy nito, sinang-ayon na naman
ito ni Admiral Song at narinig niya din na dumating dito ang ama ni Pyongyide. Sinabi naman ni Commander na kung itataya ba ni Admiral Song ang pananampalataya nito sa mga batang ito, ayon naman kay Admiral Song na hindi ito patungkol sa pananampalataya, ang mga kabataang ito ang kanilang pag-asa, bawat isa sa kanila ay humaharap sa 100 o higit pang troops ng kalaban, kung mapipigilan nila ang mga mananakop o kung mas maigi na sabihin na mananalo sila sa digmaan para lang nila nakalaban ang langit. Sa kabilang banda ay binati ni Jeum Namgong ang ama ni Pyongyide. Sinabi ng ama ni Pyongyide na marami siyang narinig sa kanyang anak patungkol kay Jeum Namgong. Tinanong din nito kung kamusta si Jeum Namgong ngayon. Malungkot na napatahimik lang si Jeum Namgong dito hanggang sa sinabi niya na nahihiya siya sa mga nangyari, hindi niya nagampanan ang kanyang mga responsibilidad bilang isang kapitan. Sinabi naman ng tatay ni Pyongyide na ginawa ni Jeum Namgong ang lahat ng magagawa nito kaya wag sana nito sisihin ang sarili niya. Kasalanan ng anak niya ang mga nangyari sa pagiging hindi pa sapat para sa ganitong digmaan hanggang sa tuluyan ng naglakad ang tatay ni Pyongyide papasok sa loob. Sinabi ng tatay ni Pyongyide na simula ngayon, ang anak niya ay mag-aapoy ng mas maliwanag kaysa dati. Habang umiiyak ay sinabihan niya si Jeum Namgong na sana ay makipaglaban ito kasama ang anak niya sa tabi nito hanggang sa huli. Ito lang ang mahihiling niya dito. Napalingon naman si Jeum Namgong nang marinig ito at magalang niyang tinanggap ang hiling ng ama ni Pyongyide. Sa kabilang banda sa loob ng bahay ay tuluyan nang nakapasok ang tatay ni Pyongyide. Habang naglalakad palapit sa anak nito, ay pinagmamasdan niya lang ang anak niyang nakahiga, at mabilis na umupo ito sa tabi nito. Sa isip-isip ng tatay ni Pyongyide na ang anak niya ay kahit kailan ay hindi man lang nag-alinlangan, nakipaglaban pa rin ito kahit na pinakiusapan niya ito, at pinakita nito sa lahat kung ano ang magagawa nito. Habang may ginagawa sa anak niya ay sinasabi nito na proud siya sa anak niya. Ito ay isang kapangyarihan na si Pyongyide lamang ang may kakayahang hawakan. Makikita natin ang kandila na may apoy hanggang sa namatay na ang apoy dito. Sinabi ng tatay ni Pyongyide na hindi na siya hahadlang sa landas na tatahakin ng kanyang anak, kaya tinatawag na niya ang kahanga-hanga niyang anak na ito na ang oras para buksan nito ang kanyang mga mata at ipakita sa mga kalaban kung sino talaga ito.